Kaibigan, welcome back. Sa video na ito ay makikita ninyo na nagpuputol ako ng mga sanga dito sa likod bahay. Ang tawag dito kaibigan ay pruning. Kung sa mga bush, yung mga maliliit, trimming ang tawag. Ito naman ay pagpuprune o pruning. Tree pruning. At ang gamit kong tool para sa trabaho na ito ay ang tinatawag na pruner, tree pruner made by Fiskars, isang popular na brand na makikita niyo sa mga local stores tulad ng Home Depot, Ronas, Ace Hardware dito sa North America, US, Canada. Ang uri ng puno na pinuprune ko o pinapanipisan ang canopy niya ay maple tree. Ang tawag dito sa klase na to na maple tree ay Manitoba tree. Stay there. What's up, honey? Nothing. I'm just done my shift. Okay, good. What do you think about this? Huh? OMG. So convenient. We have this pole saw. Daddy coffee, honey? Thank you, man. It's time to lighten up, huh? Yeah. Nakita niyong inabot ko ang aking tasa kay Bunsoni. Igagawa niya ako ng kape. Siya at ang kanyang ate lumaki na pinagtitimpla ako ng kape. Black coffee ang aking preferred. Marahil narinig ninyo ang sinabi sa simula ni Bunsoni na tapos na daw siya sa kanyang shift. Kaya narito siya sa likod bahay. Yep, kaibigan. Meron ng trabaho ang anak ko. Sa tulong ng kapamilya, nirefer siya sa isang kumpanya kung saan ang kumpanyang ito ay nag-specialize or nagdi-deal ng sabihin na nating nasa healthcare field sila. At kailangan nila ng mga nag-aaral sila ng mga kabataan. At napili ang aking anak. Kaya masayang-masayang pamilya. At ang trabaho na ginagawa niya ay pamilyar kayo sa salitang remote jobs or work from home. Yan ang uri ng trabaho na ginagawa niya. At ang interaction nila ay sa pamamagitan ng emails at telepono. Yun ay sapat na. At it's a good job. Masayang-masaya ako. Nagkakaroon siya ng experience. Food chains, malls, sinubukan niya mag-apply pero hindi nangyari ito, kaibigan. Lumiwanag. Hindi makita sa camera pero maliwanag. Alright. Tatapusin ko na to. Just leave it here by the table. Thank you. Is it fun? Yeah. Any of your friends talking about the fire? Okay. May binanggit ako sa aking mga anak noon na ang ideya na halos lahat ng mga tao ay gumagawa na ng trabaho nila sa kumbinyente ng kanilang bahay, living room, bedroom, kung saan man. Remote jobs nga, work from home. Hindi ako naniniwala. Sinabi ko to sa aking mga anak na lahat
dapat gawin ito. Siyempre, may mga bagay na itong maganda at itong efficient. Ito ang tamang trabaho. Ito ang mas productive sa both parties, sa employer at employee. Naiintindihan ko yon, may mga ganong circumstansya. Pero hindi lahat. Yun na napagmasid ko noon pa, nung kasagsagan ito, lalo na pagkatapos ng pandemya. Again, naiintindihan ko ang kahalagahan nito, lalo pa nung pandemya. At ngayon, ini-improve ng mga kumpanya kung paano maging efficient ng kanilang mga nagtatrabaho sa kanila. Naiintindihan ko yun. Ang hindi lang ako sa ngayon ay piniliwanag ko sa mga bata, sa aking mga anak, ay may mga tao nagtitake advantage nito na kailangan ng physical presence nila sa workplace. And yet, wala sila ron. Dahil conveniente sa kanila na nasa bahay at inaalaw ito ng korporasyon. Na I think may negatibong impact ito sa mga tao. Hindi lang yung sa mga tao, kundi sa mga anak nila. At naniniwala ako nun. Ayoko pang ipaliwanag pa ito ng todo dahil hindi ito ang tamang video. Although napahaba na. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo doon sa mga nagtataka. Tapos na yung shift ng anak, yung bunso niya. Ba't hindi siya nagmano? Tulad ng lagi niyang pinipraise. Well, nasa bahay lang yung anak ko eh. Pero I'm very proud of her. Yung trabaho niya ay mahalaga at it requires constant communications at mga back and forth emails, at dito magaling aking mga anak. At again, ipipreach ko sa inyo mga kaibigan, sa mga batang, mga magulang dyan, expose niyo yung mga anak sa libro, read them bedtime stories, i-expose niyo sila sa mga kahit fiction and non-fiction na mga libro, dahil malaking tulong ito sa kanila, sa vocabulary nila, sa communication nila, sa telepono, o sa pag-compose ng mga letters. I'm a believer. Kaya natutuwa ako at tama ang naging desisyon namin ni Mrs. T sa pagpapalaki sa kanila. Less computer talaga. Hindi nyo ibaban yon dahil kailangan nila nasa mundo ang mga anak natin ngayon, kung saan kailangan nila malaman nila mga knowledge kung paano mag-work ang mga computers, mga apps, mga application nga, hindi ko mabanggit mga PowerPoint, yung mga ganon. Naiintindihan ko yon at madaling matuto mga anak natin. Pero sa murang edad, kailangan ng balanse at kailangan ang hard work. Hindi yung too much color, too much entertainment. Nakita ko yung mga bata ngayon, pag umiiyak, they just throw iPad, gusto lang manahimik, patititigin sa screen. At alam ko yung iba dyan matatamaan, pero sana maintindihan yung sinasabi ko. Hindi nga maganda yun. I'm not a doctor, pero I'm a believer dahil nakikita ko to, ang resulta talaga nito sa mga bata. Nagbukas na yung langit. Okay, pipinahin pa natin yan ng ating lagare. Meron tayong pulso na made by steel, commercial made. Sa huli na lamang yon. Siguro paglamig ng panahon, dahil lubhang mainit pa rin at masama talagang putulin nyo yung malalaking sanga kapag kainitan. Yun ang iiwasan ninyo, kaibigan. Pinuputol nyo lamang ang puno, ang sanga, ipupuro nyo lang yan sa summer kung talagang emergency, tulad ng natatamaan yung inyong bubong, bintana o panganib na mapabayaan. Pero hanggat maaari, maghihintay kayo ng taglamig o sa winter nyo na puputulin kung saan natutulog sila, hindi na aktibo. Wala na ring bugs na maaaring kumain sa mga sap
at magsanhi ng disease, magkasakitang puno. Kaya may mga strategy yan, mga tamang paraan. Sa ngayon magtitrim-trim lang tayo at malaking bagay ito. Maarawan yung ating ampalaya at iba pang mga tanim. Hindi na ako naghahalin masyado dito. Itong lugar na to nakikita ninyo, may mga machines ako dyan. Dahil nga abala tayo at kailangan maayos muna nga to. Okay, hindi ko na to patatagalin pa ang video at tingnan ko kung madadagdagan ko ito sa mga susunod pa. Sa ngayon dito na ako magtatapos ang video natin, mga kaibigan. Hanggang sa muli, padayon. Hi kaibigan, tapos na sana ang video pero may nakita akong isa pa nitong clip na sabi ko isasama ko dahil dalawang malaking sanga to. Nakikita ninyo na kapag napabayaan ay magiging nasa ibabaw namin habang nagka-campfire tayo. Kaya hindi ko hahayaan na maging lumaki to dahil ang Manitoba tree na itong ating pinuprune ay very aggressive siya, napakabilis siyang lumaki at pero marupok, brittle ang kanyang sanga, kilala, kaya hindi sila nga popular dito. Sa tutuusin dapat pinutol ko na to, pero dahil hinayaan ko lumaki siya, hindi ko basta-basta ito puputulin kaibigan dahil maaari akong mamultahan ng town ng $750 at kung sasamain pa maaaring umabot ng $100,000. Kaya hindi natin gusto yon. Kung gusto ko talagang putulin to, may prosesong gagawin, kundi pupunta ka sa city, sa town, sa munisipyo, sabihin nyo, hey, meron akong Manitoba tree dito and I think isa kabilang sa invasive species, depende, alam nilang hindi popular to at maghihintay ka ng proseso nila. Will take time. Hindi ko lang alam kung gaano katagal. Alam kong matagal. Maybe we're talking about weeks, if not months. Sobrang pruning din. Masama. Maaari ka rin madikitan nila. Magmulta ka rin. Hindi kailangan higit ng 20-25% ang pag-prune mo, pagbawas ng mga sanga. Dahil kung hihigit doon, makakategorize sila, masasabihan kanila na pag malupitan mo ang puno. Alam niyo naman dito sa Canada ay pagdating sa environment, mahigpit sila. Alright kaibigan, I'll see you on the next video. Take it easy out there, huh? Take care.